What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? 5-6 years ago. Something like that. After 5-6 years, that has to affect yun. Kaya, alagay ko, kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him. Hindi pinababayaan itong mga nagiging problema. But sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang mga boss, kahapon nga ay nagkaroon ng dalawang rally sabay mga boss, no? Candlelight prayer rally sa Rizal Park, Davao City mga boss. At syempre dinaluhan yon ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at yung Bagong Pilipinas kick-off rally sa Rizal Park, Luneta, Quirino Grandstand at dinaluhan yan ni PBBM mga boss. Kahapon ay nagbitaw ng malaking pasabog itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sinabi niya mga boss, no, na gumagamit ng droga o drug addict itong si PBBM. Pero dahil dyan mga boss, no, naglabas yung PDEA na never na nalagay sa drug list o drug watch list itong si PBBM mga boss, no. So yun, naglabas yung PDEA doon mga boss. Pero sinagot naman agad yan na yung allegation laban sa kanya ni PBBM mga boss, no, sa isang ambush interview. Sabi nga ni PBBM na gumagamit ng fentanyl itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. Dagdag pa niya, it's a highly addictive. Kaya palagay ko, kaya nagkakaganyan si dating Pangulong PRRD mga boss, no. So yun ang sagot ni dating Pangulong PBBM mga boss. Talagang wala naman siyang sinabi at dinideny niya. Di niya nga sinagot yung tanong ng media kung sangkot ba siya sa droga mga boss. At dahil nga dyan mayroon ding binitawan na salita, pahayag itong si Speaker Martin Romualdez mga boss, no. Dyan ating basahin mga boss. So unless you have proof na yung allegation nyo na kung bakit nananawagan dyan na ang ating mahal na Presidente Ferdinand R. Marcos na muwaba sa pwesto, sana mag-isip-isip muna kayo. Mag-isip muna kayo at ilabas yung mga prueba. Ulitin ko, tigilan nyo na yung mga budol-budol nyo. Diba? Dapat seryoso na tayo at igalang na lang natin ang ating Presidente na nagtatrabaho ng maigi. Sa pamilyang Duterte, siguro kunting galang naman sa ating mahal na Presidente. Tsaka sa pamilya niya. Noong panahon, rehimen nyo, ginalang namin kayo. So yan ang pahayag ni House Speaker
Martin Romualdez tungkol nga sa binitawang salita kahapon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte laban nga dito kay PBBM, mga boss. So sinagot na naman yan yung allegation ni PBBM, bago nga siya tumulak sa kanyang state visit dito. 2 days visit nga dito sa Vietnam, mga boss. So yan ang ating antabayan, mga boss, kung anong kahinatnan ng mga allegation ng Duterte at pamilyang Marcos, mga boss.